Praise our God. I know for sure that you are all excited to bless the service of the Lord. But before that, let us be fed once more by the Word of God. Aliwin natin muna ang ating mga espiritu at kaluluwa ng mga pangako ng ating Panginoon sa tuwing tayo ay nagbibigay ng tapat. Praise the Lord. Ang ating maikling pagbubulay ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa in the book of Acts chapter 4 verse 35. I'd like to thank our beloved apostle for giving me the privilege to speak before you the word of giving, and we recognize as well the authority, of course, of our Lord Jesus Christ and the presence of the Holy Spirit in our midst. Our topic, therefore, as we are celebrating our Fourth Watchers Month, laying at the Apostles' feet. Laying at the Apostles' feet in the book of Acts chapter 4 verse 35. At ang pera'y ibinigay nila sa mga apostol. At ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Ginamit sa salitang Ingles, at the apostles' feet. Now, in the cultural context, mga kapatid, feet symbolizes authority and leadership. Ito ay nagpapakita ng pangangasiwa ng pangunguna. At alam naman natin sa iglesia ng ating Panginoon, ang nagmamay-ari ng iglesia ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon, ang ating Jesus. At maaari ay nagtataka ang mga ilan sa atin kung si Jesus ngayon ay nasa langit. Saan napupunta ang mga kaloob, ang mga ikapu, ang mga ambag natin na mga magkakapatid? Kaya nga ang Panginoon ay tumawag ng mga apostol, mga buhay na mga apostol. Purihin ang ating Panginoon. Kagaya sa bawat bansa, there will always be a governing authority when it comes to managing, stewarding, acting upon the resources, the monetaries, the finances of a country. And we know that the church is a nation. The church is the nation of the Lord. Ito ay bansang banal ng ating Panginoon. Kaya marapat lamang kung paano sa secular in New Zealand, there is what we call this Ministry of Finance. In the Philippines, there is this what we call the Department of Finance. In the church, there is this what we call the Apostolic Leadership. Ngayon, mga kapatid, kung ating babasahin dito sa aklat ng Lucas, in the book of Luke chapter 12 verse 42 to 43, that the Lord raises servants, faithful servants, to look after, to manage the resources of God. Pagkatapos, balikan natin in Luke 12, 42, verse 43. I'd like to read this in CEV. Praise the Lord. The Lord answered, "Who are faithful and wise servants? Who are the ones the master will put in charge of giving the other servants their food supplies at the proper time?" Sino? Sino ang itatalaga ng Panginoon ng mga tapat na kanyang mga lingkod upang pangasiwaan ang mga bagay na banal? Upang mapagkatiwalaan ang mga, sabihin na natin sa iglesia, mayroong mga kaloob ang mga kapatid, hindi po ba? Kung walang mga ngasiwa sa mga tapat na mga ikapu, kaloob, mga ambag na mga kapatid, paano mapapangalaga ang mabuti? Paano uunlad ang gawain ng Panginoon? Paano maaabot yung mga may pangangailangan? Kaya ang Panginoon pala ay nagtatayo ng mga tapat na mga tagapangasiwa. At huwag na natin ilalayo pa. Pangunahin ang mahal na Apostol Jesus, our Apostle Jesus. Right? In the book of Philippians chapter 2, if we shall read from verse 6 to 8, that He did not consider equality with God, na bagaman siya ay mayroong kalikasang Diyos, no? Kanyang isinantad
isinantabi yung kanyang pagkapantay bilang Diyos. Siya'y nagkatawang tao, siya'y nag-anyong alipin, at pinaglingkuran tayo. Amen. Kaya mga kapatid, ito pala ay tanda ng isang tunay na apostol. Pinangunahan ng ating mahal na Jesus. Ngayon, nauunawaan din ito ng mga apostol, ng mga buhay ng mga apostol. Kaya sabi dito, in Luke 18:28, shall we read in Amplified Version, ano ang sabi ni Pedro? Kung paano si Jesus iniwan niya ang kanyang kalikasang Diyos nang siya'y magkatawang tao. Siya ay mayaman, siya ay anak ng Diyos. Iniwan niya, isinantabi niya ito. Ano ang sabi ni Pedro? Peter said, "Look, we have left all things, homes, families, businesses, and followed you." Kaya ang mga tunay na mga apostol, ang mga buhay na mga apostol na tinawag ni Kristo, ay nag-iwan ng mga bagay. No? Ng mga bagay na mahalaga sa kanilang sarili. Katunayan, sa iglesyang ito, ang ating minamahal na yumaong Apostle Arsenio Tan Ferriol, mayroon siyang business. Anong ginawa niya? Yung mga tinatangkilik niya, ipinagkaloob niya sa iglesia para mapuno, lumawak pa ang gawain ng Panginoon. No? Isinantabi niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ibinigay niya ang kanyang buong oras, panahon, para lang maipangaral ang salita ng Diyos at biyaya. Tayo'y naabot ng salita Praise ng the Lord. Diyos. Tayo'y naligtas. Dahil mayroong mga buhay na apostol na nangangasiwa Amen. sa loob ng iglesia. At hindi lamang po yan, mga kapatid, nauunawaan din ng mga apostol in Luke chapter 12 verse 48, that to whom much is given, much is required. Amen. Kaya sa iglesyang ito, maitataas natin ang ating noo ng mayroong buong kapanatagan ng ating tagapangasiwa na pinili ng Diyos sa iglesia ay tapat. Amen. Matapat na pinangangasiwaan ang inyong mga kaloob. Lord. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Basahin natin ito sa Tagalog. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay parurusahan din. Pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Kaya mga kapatid, walang mga manggagawa kagaya ng inyong hamak na manggagawa sa daong ito na magtatalaga ng buhay kung hindi namin nakita mismo Amen. ang tapat na pangangasiwa ng mga apostol. Bakit kami sasanig sa isang kalipunang puno ng magnanakaw? Tunay. Bakit kami sasanig sa isang kalipunang walang ibang inisip kundi ang pakinabang sa sarili? Kaya mga kapatid, wala man ang buhay na apostol Jonathan Santos Ferriol sa inyong harapan. We are the extensions. Lord. We are the extension of His faithful ministry. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang tanong, for what purpose do they need to lay their monies at the apostles' feet? For what purpose? Bakit kailangan na ipagkatiwala pa nila ang kanilang mga kaloob sa paanan ng mahal na apostol? Sabi nga dito, basahin natin in Acts chapter 4:35, dahil mayroong mga pangangailangan na kailangang mapuno. At ang pera'y ibinigay nila sa mga apostol at ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Sa iglesia, maraming pangangailangan. Kaya in the end time, this end time church, there is this what we call the Good Samaritan Ministry. Amen. Meron tayong dalaw kanina. Amen. Amen? Sa dako ng Pilipinas, sinaabot natin yung mga nasasalanta. Hindi tayo humihingi ng pera sa gobyerno. We are not asking money from the government. But we are unanimously
no? Supporting as a church, Praise supporting those who are in need. Praise the Lord. Those who are casualties, fatalities, victims of catastrophes. No? Kung ating nababalitaan, mayroon tayong departamento sa isang sa iglesia ito na kung saan inaabot natin yung mga nangangailangan. Amen. Kaya your offerings, your donations, your faithful giving, it's not just the church that benefits it. Tunay. Even the unbelievers benefit it. Purihin ang ating Panginoon. At ano pang pangangailangan? Gaya nga ng ating mababasa, no? Paano na ipagpatuloy ang pangangaral ng mga apostol? Basahin natin dito in Acts chapter 4 verse 33. Huwag na tayong lalayo sa kabanata. Dahil sa kanilang pagtitiwala ng kanilang mga kaloob sa paanan ng mga apostol, ang mga apostol naman ay patuloy na nakapangaral Praise the Lord. because it sustains the gospel. Amen. Your faithful giving sustains the ministry. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord. Jesus and God's grace was so powerfully at work in them all. Kaya yung inyo pong pinagtatapatang mga kaloob ninyo sa iglesia, napakalayo ng nadarating. Glory to God. Kung bakit may napasimulang gawain dito sa lokal ng Wellington. Mayroong mga tapat na mga kapatid na walang pagdadalawang isip na nagkakaloob sa paanan ng apostol. Amen. Lord. May mga manggagawa na ipinadala. Ang manggagawa pa makalilipad kung walang ticket. Di po ba, mahirap naman lumangoy. From Philippines to New Zealand. Di po ba? Eh bakit? Sino ang nagpupuno ng kanilang pangangailangan? Tayo na mga magkakapatid. Kaya nga ang mga apostol noon, bakit sila nakapagpatuloy sa pangangailangan? Lalo na sila, pumupunta pa sila sa mga ibaang dagat. Of course, kakain din naman sila. Amen. Kailangan nilang damtan ang kanilang mga sarili. Pero mga kapatid, dahil sa inyong mga pagtatapat, tingnan niyo po, mayroon tayong bahay-sambahay. Praise the Lord. Dahil sa inyong mga pagtatapat. At ano pa, hindi lamang sa mga ganitong bahay-sambahan, paano nakakatulong ang inyong matapat na pagbibigay. Mayroon tayong oras ng katotohanan. Amen. With Apostle Jonathan Santos Ferriol. Kaya balitaan natin ang ating mga pamilya. Channel 5. Amen. Every Sunday, 7 a.m. And we celebrate our first year anniversary Praise the ng Lord. oras ng katotohanan. Di po ba? Mayroon tayong mga radio stations sa dako ng Pilipinas. O sa Biyaya, mayroon tayong radio program dito sa Praise the Wellington, Lord. Hot Radio. At ngayon, ayos natin ang ating location. Ano pa? Mayroon tayong mga Home Free Global Crusades. Mga kapatid, kung hindi dahil sa inyong pagtitiwala sa pangangasiwa sa ating mahal na apostol, makakaabot kaya ang gawain sa Europa? May papangaral kaya ang ebanghelyo sa dako ng Amerika? Amen. Dito sa Oceania, sa Southeast Asian nations. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Amen. Mayroong mga tapat na mga tagapanguna. Pangunahin ang ating mahal na apostol. Purihin ang ating Panginoon. Kaya how did the believers lay their resources at the apostles' feet? Mayroon ba silang mga pagdadalawang isip? Mayroon ba silang mga pangangamba? Hindi po. Sabi dito sa aklat ng Acts, in the book of Acts again, chapter 4, verse 32, nagkaisa sila. Amen. All the believers were one in heart and mind. Tayo ba nagkakaisa? Amen. Nagkakaisa ba tayo sa puso? Nagkakaisa ba tayo sa isip? O mga kapatid, kahit hindi niyo nasabihin yan, napapatunayan sa inyong mga paglilingkod. Bakuran nawa ng Diyos
Amen. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything Praise they the had. Lord. Naturuan tayo ng mabuti. Naturuan tayo ng ating yumawang apostol at nagbuhay na apostol. Nandito sa iglesia, mahal natin ang isa't isa. Amen. Na kung mayroong nangangailangan, sila'y ating inaabot. Amen. Di ba mga kapatid, yan ang sabi ng salita ng Diyos in 2 Corinthians 8:14 in CEV, that sharing will supply, sustain the needs of those who are in need. For you to share with them when you have so much and they have so little. Later, when they have more than enough and you are in need, they can share with you. Then everyone will have a fair share. Dito sa lokal, meron tayong tinatawag na what's this? Starter pack. Sinong naka-experience ng starter pack dito? Nang dumating ang inyong mga sambahayan, mayroon tayong kakaunting regalo lang. No? Pinagtutulungan yun ng mga kapatid. Baga, paunang regalo sa mga sambahayang Praise the Lord. bagong dating. Magpuri nga sa Panginoon ang mga naambunan ng starter pack. Di ba mga kapatid? Paano natin naisasagawa yan? Dahil nagkakaisa tayo sa puso at isip. Kahit nga may mga pagkakataon pa, hindi na pinapaalam sa akin na inyong manggagawa. Maririnig ko na lang, may kapatid po na dumalaw sa aming bahay at pinagdalhan po kami ng groceries. Praise the O Lord. mga kapatid, bakit natin ito nagagawa? Mayroong mabuting halimbawa. Mayroong mabuting padron. At ito ay ang ating mahal na apostol. Ito ang katangian na nakita nila sa ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon, ito ay itinuturo sa atin at sa ating panahon. Ito ang nakita natin sa buhay ng ating mahal na late apostle, sa ating living apostle, sa ating minamahal na evangelist Lecterion. Ito, side comment ko lang. Ang mahal na evangelist Lecterion, naalala niyo po ang kanyang kwento. Yung kanyang mga natitirang ginto na kanyang na-invest nang sila'y wala pa sa ministeryo. Ang ginawa niya ay pinagawa niya itong isang sisig. Binenta niya ito. Bakit niya ito binenta? Para mayroong pang gastos sa misyon. Praise the Lord. Para mapaglaanan ng pinansyal ang gawain. Mayroon sa atin dito, nag-donate ng kanyang lupa para mapatayuan ng iglesia, Praise the Lord. ng mga sasakyan, ng mga bahay, ng buhay. Mga kapatid, Glory. bakit? Dahil nagkakaisa tayo Amen. sa puso at sa isip. Kaya hindi na ako magtataka kung mayroon pang mga kabataan dito at may mga sapat na gulang na magsasabi, itatalaga ko po ang buhay ko para sa misyon. Kaisa ako ng mahal na apostol. Amen. Kaisa ako ng Panginoon para sa misyon. O kaya sa mga magulang, huwag kayong malulungkot. Amen. Pag makita nyo ang inyong mga anak, nagpipresenta na. Wala na po akong may talaga. Buhay ko na lang. Praise the Lord! Praise the Lord. Ang makikinabang ba ang pamilya na iniwan? Sila ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Pero makikinabang din maging ang mga hindi mananampalataya. Amen. Bakit? Sa pamamagitan ng buhay na itinalaga, marami ang makakasampalataya. Amen. At tayo'y bunga. Amen. Bunga tayo ng mga unang mga lingkod ng Diyos na nagtalaga ng kanilang buhay. Inisip ba nila ang kanilang mga iniwan? Hindi! Inisip nila ang mga kaluluwa. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa ating mga pagkakaloob, kapag tayo ay magbibigay na, isipin natin kung gaano kalawak ang pupuntahan ng iyong kaloob. Kung gaano kalaking tulong ang sasakupin ng iyong kaloob at hindi mo mamalayan, yung iyong pamilya sa ibang bansa, maaabot din ng Ebanghelyo. Hindi po ba? Dito sa atin, may mga kamag-anak tayo na hindi dito nakatira,
pero nadalhan ng Ebanghelyo sa ibang lugar. Amen. At ngayon ay ligtas na. Amen. Purihin ang Panginoon, napakalaking ambag ng inyong mga pagtatapat. At alam ko po, pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Kaya anong sabi sa 1 Timothy 6:18? Instruct them to do good. Amen. Turuan sila. Instruct them, sabi sa Tagalog. Purihin ang ating Panginoon. Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Kaya ang mga iilan sa inyo, hindi ko na kayo tinuturuan pa. Bakit po? Dahil ipinagpapatuloy nyo na. Amen. 1 Thessalonians 5:11. Just as what you are already doing. Amen? Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, sige, pagpatuloy mo lang yan. Hindi ka kakalimutan ng Diyos. Amen. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Kaya ano ang pangako? Ano ang pangako ng ating Panginoon? Kaya alam niyo mga kapatid, whenever we lay our resources, offerings, tithes, donations, there at the apostles' feet, you prove to yourself and to the many believers that you are a seal. You are a seal. We are a seal of the apostleship. Tanda ka, selyo ka. Amen. Because you are a product of the generosity and the faithfulness of the apostles. Kung bakit tayo sagana? Dahil sagana at tapat ang apostol. Kung bakit sagana at tapat ang apostol? Dahil sagana at tapat ang Diyos. Amen. Ang Panginoon. Kaya mga kapatid, you inherit. You carry that trait because you are a seal of the apostle. Amen. That's why we will continue to lay it down at the apostles' feet. And what is the promise? Luke 12:43 and 44. Blessed is that servant. Blessed is that servant. It will be good for that servant whom the master finds doing. So when he returns in verse 44, truly, truly, I tell you, He will put him in charge of all his possessions. Praise the Lord. Gusto ba natin pagkatiwalaan pa tayo ng Panginoon? Ng mga bagay na banal? Amen. Mga kapatid, gaya ng nabasa natin sa 43, masumpungan nawa tayo ng Panginoon na patuloy natin itong ginagawa. Tayo lahat ay magsitayo. Tayo umawit sa ating Panginoon, pagpasalamat habang ibinibigay natin